Heyo mga kapatid, may balita na naman tayong nasagap ngayon mula sa GMA Integrated News, no? Kaya pala binomba ng water cannon ng China ang ating mga barko dito sa may Bajo de Masinloc o sa Scarborough dahil meron daw kasunduan ng Pilipinas noong 2016. Hmm. Sino kaya ang presidente noong 2016 mga tol, no? At hinaharap natin ngayon yung mga ganitong pangyayari dahil sa mga kasunduan na yan mga tol, no? Well, eto aalamin natin to, no? Mula rito sa GMA Integrated News mga tol at sa mga iba pang mga balitang panonoorin natin at pag-uusapan mulit natin ang mga kaganapan dito sa West Philippine Sea. Ito yung title, no, ng balitang panonoorin natin. Mga barko ng China pinapaalis na daw ng Pilipinas sa Panatag Shoal. Sabi ng DFA yan mga tol. Alright? So bago natin ito simulan, huwag sanang kalimutan mag-subscribe mga kapatid at pakiclick mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video and commentary. Alright? So pinag-uusapan po natin ngayon yung mga kaganapan na nangyayari dito sa West Philippine Sea. Siyempre yung mga balikatan na nagaganap ngayon at ang patuloy na pambubuyo o pangaras ng China sa mga barko ng ating bansa. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to at malaman natin kung anong kasunduan yun. Pagkakay ng Philippine Coast Guard, gagawaran ng parangal ang crew ng barko. So ito yung ano, binomba ng water cannon ng China. Okay, so ito yung barko ng PCG na binomba ng water cannon ng China. So ipapakita Ang crew ng barko na isa sa mga binomba ng water cannon ng China sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Kabilang sa nasira ay sa PCG ang superstructure o main area ng barko. Yan, no? Ngayon sa sobrang lakas ng buga ng tubig, Pakinggan natin sila. Nabali yung cord railings. Ipinatawag na ng DFA ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy dahil sa pangharas sa BRP Bagakay ng PCG at BRP Datu Bancao ng BFAR. Nanawagan din ng Pilipinas na umalis na ang mga barko ng China sa Panatag Shoal. Sagot din ng Chinese Embassy, bahagi ng kanilang teritoryo ang Wangyan daw na tawag nila sa Panatag. Oo, mahirap kasi mga tol, no? Yung mga nanawagan lang tayong umalis na sila dito sa Panatag Shoal mga tol. Hindi ganun kadali yan. International na batas nga walang nagawa sa kanila tapos tayo mananawagan sa kanilang lisanin na nila, umalis na sila dito sa may Panatag Shoal. Matindi nga ang kapit nila dyan at paninindigan mga tol. Kaya nga nila ginagawa sa atin yan kasi bukod sa hindi naman sila takot sa atin, maliit ang tingin nila sa atin, mahinang bansa, kiniklaim pa rin nila, no? Kasama yon sa matinding pinangahawakan nila, yung claim nila dito sa Wangyan daw, ang tawag nila dito sa Panatag Shoal o sa Scarborough mga tol. So, kailangan talaga magkaroon ng matinding aksyon ang Pilipinas. Di naman natin kailangan makipaggera sa kanila, no? Pero siguro kailangan na natin mag-change ng strategy, no? Hindi na siguro uubra sa kanila yung maximum tolerance. Pero yung pa rin naman kasi ang pinapatupad natin, di ba? Maximum tolerance mga tol. Kaya nga mamaya may balita tayong panonoorin at mukhang babaguhin na ata, no, yung galawan ng PCG mga tol. Tuloy natin to. Naghain na raw sila ng protesta sa Beijing at sa Maynila para itigil ng Pilipinas ang pag-uudyok nito. Sinagot din ng China Tayo pa ang nag-uudyok, di ba? pahayag ng National Task Force on the West sa Panatag. Naghain na raw sila ng protesta sa Beijing at sa Maynila para itigil ng Pilipinas ang pag-uudyok nito. Sinagot din ng China pahayag ng National Task Force on the West Philippine Sea na hinarangan ng China ang isang humanitarian mission para tulungan ang mga mangingisdang Pinoy. Sabi ng Chinese Embassy, mula nung mapagkasundoan daw ang Temporary Special Agreement. Ito na. So, since the temporary special arrangements were agreed upon by China and the Philippines in 2016, mga tol, so meron daw napagkasundoan na arrangement ng China at Pilipinas noong 2016 kung saan pwedeng mangisda o may designated area daw kung saan pwedeng mangisda ang mga Pilipino, mga tol. Biruin mo, hindi nalalayo to sa parang pagbebenta no? Yung mga kasunduang ganito, parang ipinamigay na talaga natin mga tol, yung ating karapatan Grabe, mahirap na lang talaga magsalita mga tol, pero eto yun yung makikipagkasundo ka sa isang umaagaw o kumakamkam
ng dapat eksklusibong sa'yo, di ba? Makikipagkasundo ka. Talagang ano yan mga tol, pwede mo sabihin pagtataksil talaga sa bayan yan eh. Ng China at Pilipinas noong 2016, hindi naging issue ang pangingisda ng mga Pinoy sa designated areas. Sa kasunduan, may designated waters daw kung saan pwedeng mangisda ang mga Pinoy maliban sa lagoon ng Panatag. Hindi rin daw pwedeng pumasok ang AFP, PCG at iba pang government vessel at aircraft sa loob ng 12 nautical miles ng Panatag Zone. Pero hindi raw sumusunod dito ang kasalukuyang administrasyon. Wala pang bagong pahayag ang DFA tungkol dito. Diba? Ang tindi, no? Ang tindi nung pinasok nating kasunduan mga tol. O, hindi naman talaga as in Pilipinas ang pumasok dyan. Kasi sabi nga, wala naman daw tayong pinapasok na kasunduan kahit ano mga tol. Tuloy natin to. Pero dati na nilang sinabi na walang pinapasok na kasunduan ng Pilipinas na nag-aabandona sa sovereign rights at jurisdiction nito sa ating EEZ. So yun ang pinapanindigan ng DFA, no? Wala tayong pinapasok na kahit na anumang kasunduan na nag-aabandona ng ating karapatan, no, dito sa ating nasasakupan dito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. So ito nga yung tinatawag nilang kasunduang verbal lang, no, tao sa tao mga tol. At ang gusto ng China is irespeto pa rin ng susunod ng pangulo ng Pilipinas. So itong kasalukuyang pangulo natin, yung naging kasunduan niya dito sa nakaraan noong 2016 mga tol. 'Di ba? Wala namang dokumento, wala namang documents na nagbabind na ito'y susundin na ng buong Pilipinas at saka sa mga susunod pang mga magiging presidente. Pero yung ganung kasunduan mga tol, kung titignan mo, no, 'di ba parang pagtataksil siya sa bayan mga tol? 'Di ba? Kung iisipin mo kasi makikipagkasundo ka sa isang banyaga, 'di ba? At lilimitahan ka kung saan ka pwede mangisda doon sa loob ng iyong exclusive economic zone. Samantalang meron na tayong 2016 Arbitral Award. Imbis na yon ang panghawakan mo, imbis na yon ang ipush mo, ipaglaban mo, ang ginawa mo, nagpaalipin ka. Nagpaalipin ka sa banyaga, mga tol. Nakakapikon man pero wala na tayong magagawa doon, mga tol. So ano ang kailangan nating gawin? So eto, another news mga kapatid mula sa UNTV News and Rescue. So ang kailangan gawin mga tol, dagdagan ng budget, no, yung ating PCG para talagang mas lumakas yung puwersa natin. At saka siguro hindi na rin uubra yung mga maximum tolerance, no? Kung kinakailangan nga talagang pumalag na makipagbombahan na rin ng water cannon di ba? Pwede naman siguro. Kasi kung ang sasabihin nila, sumusunod sila sa batas at naaayon sa batas ang ginagawa nila, o di yun din ang ibato natin sa kanilang reasoning, di ba? So eto, mula sa UNTV News, pagpapalakas sa kapasidad ng PCG sa gitna ng West Philippine tension. Eto, tututukan na daw sa 2025 budget. Dapat kasi noon pa talaga yan Yung mga budget na yan kung san-san lang napupunta di ba? Mas malaki pa nga yung budget ng mga tripping sa ibang mga bansa ng mga mga kasama lang ni PBBM no? Tuloy natin to, panoorin natin. Rosalie, may particular na area ba sa PCG na patataasin ang 2025 budget na binanggit ng House of Representatives? Kaya walang binanggit na partikular na halaga ng pondong ilalaan ng House of Representatives dahil manggagaling ang mismong budget proposal sa Philippine Coast Guard o PCG para sa susunod na taon. Sa pamamagitan ito ng isusumiting panukalang budget ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kamara ngayong 2024. Alam niyo mga tol, marami akong nakikitang mga post sa mga social media, sa iba't ibang mga social media. Maraming mga gawang kalsada naman. May kita mo butas-butas, bubutasin. Maayos naman yung kalsada, no? Bubutasin, tapos gagawin, tapos hindi tatapusin mga tol. Pero napakalalaki na mga budget niyan. Matagal na, bata pa tayo, nangyayari na yan mga tol. Alam na natin yan Doon lang napupunta yung libo-libo o milyon-milyon, no? Milyon-milyong pera ng taong bayan mga tol. Galing kasi sa buwis yung mga yan mga tol. Yung mga perang ginagamit nila, buwis ng taong bayan yan syempre. So itong PCG natin mga tol, napag-iwanan. Ilang dekada at ilang administrasyon na dumaan. Tulad nga nung sinasabi natin sa mga nakaraang reaction video natin, ang Pilipinas napapalibutan tayo ng katubigan. Dapat marami tayong barko ng PCG. Hindi lang dito sa West Philippine Sea, pati doon dapat sa kabilang panig
Napapalibutan tayo eh, di dapat nakapalibot din sa atin ng Coast Guard. Kaso kulang na kulang tayo sa ganun. Ngayon, hindi natin kayang biglain na palibutan agad ang bansa natin ng napakaraming Coast Guard. Ang mahal nun mga tol, napakalaki nun. Pero titignan nyo, kung noon pa sana natin ginawa yan, di sana mas marami tayong barko. So hindi pa naman siguro huli ang lahat, no? Simulan na lang natin ngayon. Ngayon na tayo magi-start dito sa administrasyon na to. So sana lang talaga bigyan nila ng tamang budget yung ating Coast Guard, ating mga kasundaluhan, no? Lalong-lalo na ngayon mga tol, may napanood akong pagsasanay ng mga kasundaluhan, yung HIMARS at yung iba pang mga gamit nila. Natutuwa sila dun sa mga epekto at sana daw magkaroon din tayo ng ganun. Biruin mo nga kasundaluhan natin mga tol, oh. Gusto nilang ipagtanggol ang bansa natin pero paano mo nga naman ipaglalaban ng bansa mo kung napaglumaan ka na tapos ang kalaban mo puro mga high-tech, di ba? Nasa gobyerno din talaga ang sagot mga tol. Nasa gobyerno. Kung hindi lang sana sa bulsa ng iilan napupunta yung mga budget at talagang napupunta sa dapat puntahan, maunlad din pa rin sana talaga Pilipinas eh. Karaniwang tinatalakay ang budget tuwing buwan ng Agosto. Pero ayon kay House Deputy Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre, isa sa suporta na maaaring gawin ng Kamara ay ang pagpapalakas sa kakayahan ng PCG na bantayan ng maritime borders ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Di ba? May namomonitor tayong mga barko na pumapasok sa atin. Hanggang monitor lang tayo. Hindi natin mapuntahan, hindi natin mapuntahan ng mga barko natin kasi walang barko. Walang barko. Yung mga barko na doon sa kabilang side, bibiyahe pa papunta rito sa kabila, di ba? Kaya nananawagan na lang kung sino mga barkong malapit dyan, no, di ba? Sa ibang bansa, hindi ganyan eh. Talagang nakakalat sila eh. Tingnan mo China, halimbawa na lang China, nakakalat sila. Minsan ding naging mahirap yung bansang yun, mga tol. Sinakop din yung bansang yan. Pero dahil sa pagpupursige nila, mga tol, nagawa nilang magpalakas at hindi lang sila, higanting bansa yan eh. Kahit yung mga maliliit na bansa, mga tol. Tingnan mo Taiwan, maliit din. Malaki pa Luzon sa Taiwan eh. Tingnan mo Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore. Mga maliliit yung bansang yun eh. Bakit napag-iwanan ng Pilipinas, di ba? Alam mo na kung anong problema. Partikular na sa usapin ng equipment at training ng mga kawani ng ahensya. Sa gitna nga ito ng tumitinding harassment ng China sa Philippine vessels sa ating exclusive economic zone. Ngayong taon, nasa 29.4 billion pesos ang halagang nakalaan sa PCG. Mas mataas yan ng mahigit 1 bilyong piso noong 2023. Bukod sa proteksyon sa West Philippine Sea, may mandato rin ng PCG na bantayan ng iligal na pangisda, terorismo, smuggling at human trafficking activities sa karagatan. Balik sa iyo, Ella. Alright mga kapatid. So yun nga, no, kailangan talagang suportahan ng ating gobyerno yung pangangailangan ng ating Coast Guard, no? Sila ang humaharap eh, sila ang talagang nabobomba, sila ang humaharap sa mga ganyang mga pangharas mga tol. At syempre sa Navy na rin natin at mga kasundaluhan dahil sila naman ang magtatanggol sa ating mga bansa, sa ating bansa kung talagang hindi na mapipigilan yung pagsalakay ng mga bansang mananakop mga tol. So sana suportahan sila ng ating mga mambabatas, no? Wala naman tayong magagawa dyan mga tol. Tayo na may mga ordinaryong Pilipino lang na nanonood at nakikita natin na hindi naman talaga mahirap ang Pilipinas. Marami lang kurakot. Anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.